Okay. Muli, magandang umaga. Blessed Sunday sa bawat isa na nandito. At sa araw na ito, isang mahalagang bagay na naman na makita natin, maunawaan natin ang ating pagkatao. Saan tayo tatayo? Paano tayo gumalaw sa buhay? So ang title po natin ay Being Steadfast in Christ. Tandaan natin, palagi natin ngayon nakikita yung in Christ, in Christ, in Christ. Yung series ng lessons po natin ay lalo na nag-umpisa sa Colossians, no? That Christ is in us, the hope of glory. Yun ang misteryo, kaya pabalik-balik po tayo doon. Bakit napakahalaga na maunawaan po natin yung mga bagay na yan? Sapagkat tayong tao, tayo nila, ang daming religiyon, ang daming doktrina, may religiyon na ang turing sa Diyos ay creator at siya ay creation lamang, no? Tayo, alam natin na siya ay Diyos at tayo may relasyon. Kawamis, tayo nilalang ng Panginoon. So kung tayo nilalakad, tayo mamumuhay, nasa isip, nasa puso, nasa espiritu po natin, yung bagay na yan na tayo nilalang ng Panginoon, tayo binuhay ng Panginoon, yung espiritu ng Diyos na binuhay niya ulit ang espiritu natin sa pamamagitan ng kanyang salita na nagsasabi, nag-i-input sa atin na tayo ay nilalang ng Diyos at ang Panginoon ay iligtas na tayo at hindi kinalimutan ng Panginoon ang kasalanan at tayo namumuhay na sa bagong tipan, sa New Covenant. Kaya yun po ang focus po natin. Kaya ang tao, daming religiyon, ang daming doktrina, tinuturo namin noon na parang ang Diyos ay nasa labas. Napipilitin mo abutin, gumawa ka ng maraming bagay para maabot mo ang Panginoon. Sa lumang religiyon, yan ang relasyon. Pinipilit, gumagawa, lulugod, mananalangin, at aabutin ang Panginoon. Pahirapan. Ang totoo, kung nakita natin yung mensahe nung Pasko, that Christ came to us, ang Savior. Emmanuel, God is with us. So, lahat po ng katuruan, lahat po ng karunungan na alam po natin, hindi po yan magagawa dahil nasa labas palagi yung kapangyarihan ng Diyos, kalooban ng Diyos. Tandaan natin, bestowed upon us, ibinigay na ang Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya marapat, kaya natin lumakad na. Ang tao, kaya nagkakasala dahil namumuhay siya ayon sa five senses, namumuhay siya ayon sa kanyang emosyon. Pero kung siya'y namumuhay ayon sa espiritu niya, dahil nandun rin ang espiritu ng Diyos, yung ay templo ng banal na espiritu, ay makayanan po natin lumakad. Kaya lahat ng kabataan dapat yan ang naiisip. Yan ang naiisip. May identity po tayo dahil nasa atin. Kaya, okay. Kaya napakahalaga po maunawaan natin. Sa araw na ito, ma-review natin ng konti. No? Okay. Naaalala po natin na natalakay na natin noon ang scriptures tungkol sa love, tungkol sa faith. So sa araw na ito, next slide din dyan, no? Tandaan natin, ang sabi po sa scriptures po natin sa Thessalonian po ito, no? We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God. Na natin to, no? In the sight of our God and Father, knowing, beloved brethren, your election by God. Napakaganda po nito. Ang title po nito, steadfast, maging matatag dahil sa Panginoon. Matatag dahil sa Panginoon. Sa Panginoon. Yun po ang mahalaga ngayon na maunawaan po natin. Tandaan natin, isentro po natin, next slide please,
isentro po natin sa scriptures ng Colossians 3:3 ulit. No? Ang sabi po dito, you died. Tayo namatay. Nung kausap niya ang Colossians, sinasabi niya sa Colossians, namatay kayo. Ganon din ang kin natin, sabi sa Panginoon, namatay na, naipako na sa krus ang kasalanan, nagawa na the finished work of the cross, so doon tayo nakatuon sa Panginoon ngayon. Ang sabi dito, your life is hidden with Christ in God. Ang buhay paraw natin ay, nakatago na yan, nakalakip na yan. Kaya nga palagi kasi sinasabi natin, if Christ is in us, lumalakad tayo na ang nakikita ay Kristo, ang pananaw natin ay Kristo, ang buhay natin ay Kristo. Yan po ang buhay po natin eh. At dahil katuruan, paano ka maging mabait, paano ka masunurin, paano ka maging obedient. Maganda yung scriptures, pero mas maganda yung mismong salita ng Panginoon na nagsasabi na siya ay nasa atin. Yun po ang pinakamahalaga sapagkat ang sino man tao na from day to day, mula umaga hanggang sa gabi, mula paggising hanggang sa pagtulog, at nasa isip niya, ang Kristo ay nasa kanya. Ang tanong, gagawa ba yan ng kasalanan? Hindi po. Bakit Kristo nga ang nandun na nangahan? No? Yun na yung sa prayer na sinasabi, pagharian mo, siya na naghahari. Kaya, ang focus po natin ay buhay po natin, ang Kristo na nasa atin, sapagkat ang buhay po natin ay nandun na, nakatago na nga eh. Alam na ng diablo, alam na ng kalaban ng Diyos, na pag si Kristo ay nasa atin, wala silang magagawa. And we can think according to the Word of God. Ito po yung silent word ng obedience. Kaya makaka-obey ka, maski kung yung mga ninunungan natin, binigyan na nga ang 10 utos para sumunod. Ang tanong, nakayanan ba? Hindi nga, sabi nga sa Galatians hindi nakayanan, isa lang ang hindi mo magagawa, wala ka na sa kalooban ng Panginoon. Yun po yun, hindi nakakayanan. Kaya sa bagong tipan, ipinapakita po sa atin na napakahalaga si Kristo ay nasa atin dahil doon sa lumang tipan, sa Old Covenant, ang tao ay hinahabol pa ang Diyos, hinahanap ang Diyos, gumagawa ng pagsarili para maging kalugod-lugod sa Diyos. But then in the New Covenant, tandaan po natin, it is the Spirit of God that is in us, it is Christ that is in us, that we can walk according to His will. Kaya nasabi sa Galatians, di ba, walk in the Spirit. Espiritu na ng Diyos, ibig sabihin ganito. Ganito ako nag-iisip dahil ito sa mga katuwaan, dahil sa sinasabi. Umaawit ako dito. Dati ako umaawit parang hinahabol ko ang Panginoon. Pag sinabi, Jesus, I love you, parang ang layo ng Diyos, parang pipilitin mo siya para siya nasa labas. But then, hindi po. In Christ, hawak ko yung dib ko. Alam ko ang Kristo ay connected ang Espiritu niya sa akin at kung saan pa man siya, sa dahil alam ko ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Tama ba yung kanta mo? Jesus, I love you. I need you. I need you pa nga eh. Jesus, ba't ang kanta ko I love you? Mas malapit ako pala sa kanta kaysa sa kanta. Yung mga gumagawa ng lyrics, minsan Christ is outside. Jesus, I need you. Ako, hawak ko na sa loob ko. Jesus, I need you inside. Nakita natin ang punto. Because if we walk from day to day, that Christ is in us and Kristo na sa iyo, hindi ka gagawa ng mali. Hindi naman mali. Hindi ka gagawa ng kasalanan na mararamdaman mo, guilty ka, kasalanan ka. In Christ, you are free. In Christ, He set us free. So we have to walk in liberty. Kaya nga sabi, when the Spirit of the Lord is in you, there is liberty. Maluwag ka, gumawa ng tamang, matuwid, mabuti sa harap ng Panginoon. Kaya automatic yan, yung mga kabataan, automatic yan dapat. Mabait sila dahil alam nila ang Kristo ay sa kanila. So this is the reason why na napakahalaga po, no? Ngayon, sabi nga dito
Sa verse, next slide please. For in Him, sa Colossians ito, for in Him dwells all the fullness of godliness. Bodily, you are complete. Nire-review po natin to. Ang ganda nung tinalakay natin to. You are complete in Him. Pag sinabing in Him, hahanapin mo sa Jesus. Aakyatin mo yung langit. No? Pipilitin mo ilagay sa isip, I am in Him. Pag hindi mo damhin at alam mo na siya'y nasa iyo, that I am complete in Jesus. Sa ganang pamanan, ano man masasabi nila, alam ko, ako ay nasa Panginoon. Kaya kaya akong lumakad. Hindi na ako conscious ako na si Kristo na sa akin, bakit ako gagawa ng kasalanan? Hindi ko nagagawin yun. Yun ang pinakamahalaga. Yan ang dapat na input sa ating isip. Sapagkat yung kaisipan na yan ang database natin na nagsasabi sa atin kung ano tayo. Yung kinagisnan natin, gumawa ka ng good manners and right conduct, nandyan yan. Pero hindi kayang gawin ng lahat at hindi perfecto dahil mas mahalaga yung Spirit ng Diyos na siyang nagsasabi sa atin, ito ang gawin mo, ito ang tama. And by this reason, tandaan natin, we are complete. Who is the head and principalities and power? Makapangyarihan po yan, ang tinalakay po natin. Pero nais ko po lang ibalik sa atin yung in Him. Okay. Sa verse, next slide please. Sa verse 6, makikita po natin. Ano po sabi? As you therefore have received Christ Jesus in the Lord, wow, natanggap ninyo. Amen. Natanggap natin. Amen. So anong dapat gawin? Walk in Him. Ito yung sinasabi, lumakad ka, mamuhay ka, mag-isip ka, gumawa ka ng bagay na ang Kristo ay nasa iyo. Therefore, kung si Kristo nga ang siyang naghahari sa atin, diba sabi niya, pagharian mo ako, then we will be able to walk like Him. Ang obedience, hindi yan, mag-obey ka, sumunod ka, na sinabi sa iyo, gawin mo. Ang pagsumunod ay dahil nandiyan sa iyo built-in ang Diyos, kaya mong gawin. Rooted and built up in Him. Hindi, no? Rooted talaga na tayo sa ating Panginoon. Built up na tayo lumago sa Kanya. Nakikilala natin, alam natin ang Kanyang buhay, ang Kanyang gawa. Alam po natin na ngayon na sa Kristo. And established in faith. Kaya yung pananampalataya po natin matatag. Mga magulong kapatid, napakahalaga po nito. Kung pag-uusapan natin ang pananampalataya, ang dami namin tinuro about faith, ang dami, iba-ibang klaseng approach ng faith, ang function ng faith, what is faith, ang dami po. Simple lang ang pananampalataya. Kay Kristo lang na nasa iyo. Yan ang pinakamahalaga. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming information, talagang explosion po ang information ngayon. Sa internet, ang daming matututunan, ang daming doktrina, ang daming napapapakinggan po na kung ano-ano. Ang kailangan po natin, ang Espiritu ng Diyos na sa atin. Ang tindi po ng artificial intelligence ngayon. No, ito nga, no, pinag-usapan natin, pero ngayon na-develop na, progressive na po sila. Alam nyo ba, na mismo ang AI ay kayang pag-aralan at sumunod at gagawin ang mga bagay. Dahil simple na ng data nila, gagawin mo to, ito ginagawa. Pipiliin nila ang pinaka-the best na dapat gawin, yun ang kukunin. Kaya pag tinanong mo sila, ang AI, sa internet, sa ChatGPT, sa BARD, no? Ang BARD kayo sa Microsoft po yun. Pag tinanong mo yan, ibibigay sa iyo sa silver platter. Segundo lang yan ang ibibigay sa iyo. Yung pinag-aaralan po namin na isang taon, 6 na buwan sa seminary, segundo lang ibibigay sa iyo dyan. Kaya nga, ang labanan ngayon ay hindi yung intelligence artificial. Ngayon, hindi na nga artificial intelligence, GPT, yung general intelligence na matindi po yun, papunta na sila doon. Pag sinabing general, kaya nang mag-a-analyze lahat ng bagay. Yung algorithm nila, nakakapag-analyze na sila. Kaya nga sabi nga yung isang matalinong mga scientist, delikado ang AI.